Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa kaalaman sa Radyo Kalusugan at magandang araw sa lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang biosphere. Ano ang biosphere? Yan yung dapat nating alamin kasi itong biosphere hindi gaano na pag-uusapan kaya nais natin itong talakayin. Ang biosphere ay tinatawag na zone of life dahil ito ang bahagi ng Earth kung saan matatagpuan ang buhay. Ayan, doon natatagpuan ang buhay. Binubuo ang biosphere sa lahat ng mga nabubuhay na bagay o living organism. Yan ang biosphere. Kasama ang atmosphere, lupa at karagatan na siyang naglalaan ng energy at nutrient na kailangan upang mapanatili ang buhay sa lupa. Unang ginagamit ng geologist na si Edward Sios noong 1875 nang pagsasamahin niya ang salitang bio na ang ibig sabihin ay buhay at sphere na tumutukoy sa hugis-bilog na mundo. Itinuturing na unique o natatangi ang Earth sa iba pang mga planeta ng ating solar system dahil sa pagkakaroon nito ng biosphere na siyang dahilan kung bakit ang Earth ay tamang-tama para mabuhay ang tao at ang iba pang uri ng nilalang. Saan matatagpuan ang biosphere? Ang Earth How, isang educational website na tumatalakay sa iba't ibang paksa tungkol sa science, ay nagbibigay ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Ayon sa kanila, you can find life almost anywhere on Earth. Where there's life, the biosphere and present even in the most extreme circumstances, life can persist. Ibig sabihin, matatagpuan natin ang biosphere saan mang bahagi ng ating mundo mayroong nabubuhay na nilalang. Kahit pa sa mga lugar na sobrang init o sobrang lamig, pinakamalalim na bahagi ng dagat at kahit sa pinakatuktok ng bundok. Ayan, yun yung biosphere matatagpuan natin. Halimbawa, ang mga polar regions tulad ng Antarctica na ang temperatura ay sobrang lamig at naglalaro sa -10 to 60 Celsius ay masasabing sakop pa rin ng biosphere dahil nabubuhay rito ang mga uri ng halaman na algae, lichen at moss. Nabubuhay rin dito ang mga hayop na gaya ng penguin. Ang mga penguin ay mayroong makapal na balat at balahibo na dinidisenyo upang makatagal sa napakalamig na temperatura. Isipin na lang natin, -60 samantalang ang refrigerator natin -10 lang. Pag zero temperature o -1, dahan-dahan yung namumuo yung tubig. Maging ang mga pinakamalalamig na bahagi ng karagatan ay naituturing na sakop ng biosphere dahil mayroong daan-daang species ng mga hayop ang kayang mabuhay rito kahit pa wala ng presensya ng liwanag. Oo, ibig sabihin, hindi na naaabot sila sa liwanag. Pero may mga nabubuhay pa rin. Ano-ano ba yon? Tulad ng tube worm, mga crabs, kung mga alimasag, mga mussels, yan, at saka psoriasis doon sa ilalim ng dagat yan. Ano-ano ang mga bahagi ng biosphere? Sakop ng biosphere ang tatlong iba pang tinatawag na earth sphere, ang lithosphere o ang lupa, ang hydrosphere o tubig at ang atmosphere o ang hangin. Una ay ang lithosphere. Tumutukoy ito sa bahagi ng lupain sa ating mundo gaya ng mga isla at kontinente. Pero itong lithosphere, hindi na ito gaano natin pag-uusapan dahil pwede niyong balikan sa Radyo Kalusugan, Kalikasan Kalusugan TV o mga clips nito. Doon nakapokus sa lithosphere ang bahaging ito, pwede niyong balikan. Matatagpuan sa lupa ang iba't ibang uri ng mga nilalang mula sa microorganism, mga puno at halaman, hayop at mga tao. Sa katunayan, ayon sa Share of Sustainable Agriculture Research and Education, sa bawat gramo ng lupa ay posibleng may nabubuhay na libu-libong bakterya. Ikalawa ay ang hydrosphere o ang lahat ng tubig sa ating mundo.
at itinuturing ito na pinakamalaking bahagi ng biosphere dahil 71% ng ating planeta ay tubig. Kabilang dito ang mga karagatan, lawa, ilog at snow at glaciers na nagsasilbing tirahan ng mga halaman at hayop na nabubuhay sa tubig. Ayon sa UCAR Center of Science Education, ang mga lawa at ilog pa lamang ay kadalasang naglalaman na ng 126,000 na species gaya ng mga isda, insekto, reptiles, amphibians, at aquatic plant. Mahalaga ang ginagampanan ng hydrosphere para mabuhay tayo at kailangan din natin ito sa pagpapanatili ng balancing temperatura sa ating mundo. Panghuli ay ang atmosphere o ang tila tulokbong ng gases na nakabalot sa itaas ng ating planeta. Ayan, itong atmosphere din, pwede nyo balikan, naglalaman ito ng iba't ibang mga gas gaya ng carbon dioxide, oxygen at iba pa na kailangan upang mabubuhay ang mga halaman, hayop at tao. Bukod sa mahalaga ang atmosphere para sa hangin na ating nilalanghap, nagsisilbi rin itong proteksyon laban sa mapaminsalang ultraviolet radiation na dala ng araw. Ano ang food chains at bakit ito mahalaga para mapanatili ang buhay ng bawat nilalang sa biosphere? Sa food chains, makikita ang pagkasunod-sunod ng kung anong organismo ang kinakailangan ng iba pang organism para mabuhay. Mahalaga ang food chains dahil ito ang isa sa mga pangunahing bagay na nagpapagana sa biosphere. Kumakain ang bawat organism sa biosphere upang magkaroon ng lakas at sustansya na kailangan upang suportahan ang kanilang buhay. Ang food chain ay binubuo ng 4 na bahagi. Una, ang araw, na siyang pangunahing naglalaan ng enerhiya sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Ayun, yung araw, kasi lahat na pag hindi nasisinagan, kung napapansin nyo nga, kapag damo, hindi nasisinagan, nalalanta. Kaya dito tayo nagsisimula. Pangalawa, ang tinatawag na producer. Ito ay ang mga halaman na nagsisilbing pagkain para sa iba pang mga nilalang. Ginagamit ng halaman ang enerhiya na nakukuha mula sa araw upang tumubo at mabuhay. Ikatlo, ang consumer. Ang consumer na siyang kumukonsumo o tagakain ng mga halaman at sa iba pang organism. Herbivores ang tawag sa mga hayop na kumakain ng mga halaman o gulay, samantalang carnivorous naman ang tawag sa mga kumakain ng karne o kapwa nila hayop. Panghuli ay ang decomposer. Kabilang dito ang mga fungi at bakterya na nagtatrabaho sa mga nabubulok na bagay upang magsilbing nutrient sa lupa at siyang mahalaga sa pagtubo ng mga halaman. Pagkatapos nito ay patuloy lang na mauulit ang cycle ng food chain. Ganito yung proseso niya, di ba? Yung araw, nasisinagan yung halaman. Ang halaman, kakainin ng grasshopper o yung tawag sa Bisaya, kapan. Pagkatapos kakainin ng grasshopper, ang grasshopper naman kakainin ng daga. Ang daga kakainin naman ng ahas at ang ahas kakainin ng agila o eagle. Pagkatapos, pag namatay ang agila, kakainin naman ito ng mga fungi at saka bakterya. Ano namang nangyayari kapag nakakain? Ito naman yung pampataba sa halaman. Kaya patuloy lang ng patuloy ang cycle niyan. Kaya ano ang biome? Ang biome ay tumutukoy sa isang particular na uri ng kapaligiran o lokasyon ng nagsisilbing tirahan ng bawat species sa loob ng biosphere. Mayroon tayong 5 pangunahing uri ng biomes. Una, ang aquatic biomes, kung saan kabilang ang lahat ng anyong tubig. Mayroon itong 2 uri. Una ay ang freshwater biome o ang tinatawag na tubig tabang. Dahil ito ang mga anyong tubig na mas mabababa pa sa 1% ang salt content at napapaligiran ng anyong lupa.
gaya ng mga ilog at lawa. Ang isa pang uri, ang marine biome o ang tinatawag naman na tubig alat dahil mas higit pa sa 1% ang salt content nito. Katulad ng mga dagat at karagatan. Ikalawa, ang grassland. Ang grassland o mga damuhan na kadalasan ay may mainit at tuyong klima. Mayroon dalawang uri ang grassland biome. Ang sabana na mayroong mangilan-ilan na puno at matatagpuan lamang sa mga lugar na malapit sa Ecuador. Ang isa pa ay ang temperate grassland na matatagpuan naman sa mga lugar na malayo sa Ecuador gaya ng Amerika at Russia. Ang ganitong uri ng damuhan ay walang mga puno at bihirang nakakaranas ng ulan. Ikatlo, ang forest o ang gubat, kung saan nakatira ang karamihan ng mga insekto, ibon at mammals. Mayroong tatlong pangunahing uri ang forest biome. Ang tropical forest na kadalasang may mainit at maalinsangan na klima. Ang temperate forest naman na matatagpuan sa mataas na lugar at nakakaranas ng iba't ibang mga klima. At ang boreal forest na matatagpuan sa mas mataas na lugar. May pinakamalamig na klima at ang umuulan lamang sa pamamagitan ng snow. Pang-apat, ang desert o disyerto. 20% ng ating mundo ay sakop ng mga disyerto kung saan naninirahan ang mga reptiles at maliliit na mammals na kayang mabuhay sa tuyot at mainit na klima. Bagaman mayroong mga malalamig na disyerto, ngunit kadalasan sa mga disyerto ay may mainit na klima. Panglima, ang tundra na mayroong sobrang lamig na klima at bihira lamang nakakaranas ng pag-ulan kumpara sa ibang mga biome. Matatagpuan ang mga tundra sa matataas na lugar at ang lupa rito ay nababalot ng yelo. Dahil sa Pilipinas ay isang tropical na bansa na nakakaranas lamang ng tag-init at tag-ulan. Pinakamarami dito ang matatagpuan sa tropical rainforest biome. Sa datos ng Philippine Forestry Statistics, sa taong 2015, nasa 7,014,156 hektaryas o 23.4% ng Pilipinas ang kabuuang lawak ng mga kagubatan sa bansa. Ayon naman sa datos ng National Museum of the Philippines, sa taong 2021, ang mga rainforest na matatagpuan sa Pilipinas ay naglalaman ng mga native species ng mahigit sa 940 na mga halaman, 715 na mga ibon at 347 na mga reptiles at 287 na fresh water species at 226 na mammals at 110 na amphibians. Ganun karami. Samantalang mayroon din ang Pilipinas ng aquatic biomes. Sa katunayan, ang bansang ito ay nasa loob ng tinatawag na coral triangles. Ang ating mundo dahil nabibilang ang mga karagatan ng Pilipinas sa mga naglalaman ng pinakamaraming species ng mga corals. Panghuli, makikita rin dito ang grassland biome o mga damuhan kung saan madalas matatagpuan ang mga hayop na kalabaw, kambing at baka. Binabanggit sa isang pag-aaral ni Rinaldo Mendoza mula sa University of the Philippines College of Agriculture o APCA na tinatayang nasa 3.5 million hektarya ang open grassland na matatagpuan sa Pilipinas. Paano nakakaepekto ang biosphere sa klima ng ating planeta? Mayroong epekto
ang bawat nilalang sa biosphere sa kung paano gumagana ang klima sa ating planeta. Yung halimbawa natin, nagbabago ang chemical compound ng ating atmosphere habang binabawasan ng mga halaman ang carbon dioxide nito sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis at sa tuwing na daragdagan ng polusyon ang hangin dahil sa gawain tao. Ano ba yung mga gawaing tao? Yung walang pakundangang pagsusunog, walang pakundangan na pagtatapon ng mga basura, at yung mga sasakyan, usok na sasakyan, at yung mga factory. Ito yung mga gawain ng tao na pwedeng makakasira sa ating klima. Nagbabago rin ang itsura ng kulay ng mga tanawin sa paligid sa tuwing tumutubo at inaani ng mga pananim. Bilang resulta ay naaapektuhan nito ang tinatawag na albedo o ang liwanag na nasa paligid at maimpluwensyahan nito ang klima ng ating mundo. Ang tanong, ano ang biosphere 2? Ang biosphere 2 ay isang artificial biosphere na ginagawa noong 1990 sa Arizona, USA. Dahil sa pagsisikap ng mga scientists na gayahin ang biosphere ng ating planeta at ang natural na kakayahan nitong suportahan ang buhay. Sinasagawa rin ng eksperimentong ito upang makita kung posible bang tumira sa space sa hinaharap sa pamamagitan ng artificial biosphere. Ang biosphere to ay isang saradong pasilidad, kumbaga isang nakasilyo na pasilidad at nahahati ito sa mga artificial biomes. Gaya ng maliliit na dagat, damuhan, gubat, at isang lugar para sa taniman. Kasama sa loob ng mahigit 3,000 species at 8 scientists na inaasahang maninirahan dito ng 50 years o 50 taon, gayunpaman 4 na taon lang ang itinagal sa loob ng mga scientists at lumabas din ng pasilidad noong 1994. Sinasabi ng ecologist na si Rebecca Stewart na nabigo ang proyektong ito dahil hindi kayang maglaan ng Biosphere 2 ng sapat na hangin na malalanghap, tubig na maiinom at pagkain para sa 8 katao lang. Unti-unti ring namamatay sa loob ang mga ibon, mga insekto at iba pang mga hayop at tanging mga ipis at langgam lamang ang natitira. Sa kasalukuyan ay wala nang naninirahan sa Biosphere 2. Ngunit bilang bahagi ng University of Arizona ay ginagamit pa rin ang pasilidad sa pagsasagawa ng mga pag-aaral na may kinalaman sa global warming. Bukod sa Biosphere 2 ay mayroong iba pang isinasagawang proyekto ang mga artificial biospheres sa ibang panig ng mundo gaya ng Biosphere na nasa Siberia at ang Biosphere J na matatagpuan naman sa Japan. Ano ang Biosphere Reserve? Ang Biosphere Reserve ay tumutukoy sa mga lugar o lokasyon na pinoprotektahan upang pangalagaan at magpreserba ng mga puno, halaman at hayop na nakatira dito. Mayroong tinatawag na 3 zone ang Biosphere Reserve. Ano ang una? Ang core zone o ang pinakaloob na bahagi ng Biosphere Reserve. Ito ang lokasyon na hindi maaaring galawin at ipinagbabawal ang anumang gawain ng tao dahil makakagambala ito sa ecosystem at species na pinoprotektahan sa lugar na iyon. Ikalawa, ang buffer zone na nakapaligid sa labas ng core zone. Sa bahaging ito, pinapayagan lamang ang mga gawain ng may kinalaman sa pag-aaral at eksperimento kung paano pa mapapaunlad ang pagpepreserba sa mga likas na yaman
at solusyon sa mga lumalalang problema sa ating kalikasan. Dahil ang kalikasan natin ay pagkarami ng problema. Ikatlo, ang manipulation zone, kung saan pinapayagan o bukas sa lokal na komunidad ang tamang paggamit ng mga likas na yaman upang mapabuti ang paraan ng pamumuhay. Kasama sa mga gawaing ito ang pagtatanim, pangingista, pagtatayo ng bahay, paglilibang at iba pa. Ayon sa ulat ng UNESCO, sa kasalukuyan ay mayroon tayong pinangangalagaang 738 biosphere reserve sa 134 ng mga bansa. Sa Pilipinas, mayroon tayong 3 biosphere reserve na tinutukoy sa UNESCO. Ang Puerto Galera, ang Albay, at Palawan. Ano-anong mga salik o bagay ang nakakaapekto sa lagay ng ating biosphere? Ang mga natural na pangyayari sa ating kalikasan gaya ng kalamidad, isang mga salik na nakakaapekto sa lagay ng ating biosphere. Halimbawa, ang pagputok ng mga bulkan ay naglalabas ng mga lava at abo na sumisira sa kapaligiran at nakakamatay sa mga tao at hayop. Gayunpaman, ayon sa UCAR Center of Science Education, ang mga gawain ng tao ang pangunahing dahilan sa pagkasira ng ating biosphere. O kung makikita natin, hindi pala yung natural calamity ang nakakasira, kung hindi ang pangunahin ay ang gawain ng tao. Sa pagpasok ng taong 2100, inaasahang aabot sa 10.4 billion ang magiging population ng tao at maaaring mas lumala pa ang lagay ng biosphere dahil sa patuloy na pagkonsumo ng mga tao sa likas na yaman. Ang pagkalbo ng kagubatan, pagsusunog ng mga fossil fuel, pagtatapon ng mga pollutant sa ating kapaligiran at iba pang mga halimbawa ang mga gawain ng tao na talagang nakakaapekto sa ating biosphere. Bilang resulta ay dumarami ang mga species na nagiging extinct o nauubos ang kanilang lahi. Inuulat ng mga pag-aaral na nasa 1 o 2% ang mga species sa buong mundo ang extinct na. At nasa 20 to 50% ang mga species na manganganib na maging extinct kung wala tayong gagawin, no? Kung pabayaan natin. Kung hindi maaagapan, tinatayang nasa 75% ng mga species na hayop ngayon ang posibleng tuluyan ng mawala sa darating na 300 years. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng biosphere sa ating planeta? Una, mahalaga ang biosphere dahil ito ang naglalaan ng buhay sa ating planeta. Kung wala ang biosphere, ang Earth ay magiging gaya lang din ng iba pang planeta sa ating solar system na walang buhay at hindi maaaring terhan ng tao. Sa biosphere din, matatagpuan ang sapat na hangin na nalalanghap, tubig na maiinom, katamtamang klima at iba pa na kailangan para mabuhay. Ang bawat organism sa biosphere ay mahalagang bahagi ng food chain. Ang siyang dahilan kung bakit patuloy na nakakakain ang bawat nilalang sa mundo. Dahil sa biosphere ay nasisiyahan tayo dahil nabubuhay sa ating planeta ang iba't ibang uri ng mga nilalang mula sa mga makukulay na bulaklak, iba't ibang lahi ng mga hayop, masasarap na mga prutas at magagandang tanawin. Nakakatulong ito sa pagbabawas ng mga toxic substance sa mundo, yung ating biosphere. Halimbawa, nababawasan ang dami ng carbon dioxide sa hangin dahil sa mga puno at halaman.
Oo, kasi na ano yan nahihigop tapos photosynthesis, ilalabas yung oxygen. Samantala, ang mga nabubulok naman na prutas, gulay o katawan ng namamatay na hayop ay kino-convert ng mga fungi at bakterya upang magiging nutrient at pangpataba sa lupa. Yun naman yung trabaho naman. Oo, kaya nakikita natin kahit yung mga kahoy nakikita nyo kapag natutumba, nabubulok yan, kinakain yan ng mga fungi o bakterya para magiging pataba uli sa lupa. Sa biosphere din, matatagpuan ang mga compound at element na ginagamit bilang sangkap sa mga gamot. Ang ilan sa mga natatagpuan ng mga scientists ay ginagamit na ngayon sa iba't ibang uri ng mga panggagamot mula sa chemotherapy hanggang sa mga beauty treatment. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa Radyo Kalusugan, sa Asol TV. Maraming salamat po at sa kaalaman sa Radyo Kalusugan. Magandang gabi po.